Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit na-demonetize ang isang content creator? At yung hindi pa na-monetize ay matagal na hindi na-invite for monetization. Ito ang mga dahilan, mga idol. Kung monetize ka na, mayroon ka ng ads on Reels, in-stream ads, at syempre, andyan, una man yung stars. Mag-ingat tayo sa ating mga comments. Kasi napapansin ko na mas stricto si Meta sa mga comments kaysa mga post natin. Kung napapansin natin, ang daming nagpo-post ng mga halos nakahubad na, pero hindi na-restrict ang kanilang mga account. Nakapagtataka, mga idol, pero ganun pa man, wala tayong magagawa dahil sila ang may-ari ng Facebook. Kaya sumunod na lang tayo sa kung ano man ang kanilang patakaran. Makakadismaya man na yung iba halos wala nang saplot, pero patuloy pa rin hindi nire-restrict ang kanilang account. Habang yung mga content creators na matyagang nagpo-post ng mga videos na kaaya-aya na naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos at dapat ay yun ang dapat tingnan ng mga nakakarami, maging bata man or matanda. Pero sa kunting pagkakamali ng isang comment na hindi naman masyadong dapat i-restrict, pero na-demonetize sila. Ganun pa man, hindi man patas ang kanilang pamamalakad, pero wala tayong magagawa. Ang importante, gumawa lang tayo ng tama. Hindi yung halos wala nang saplot para lang magkakaroon ng maraming views. Sumusunod pa din tayo sa patakaran ng Panginoong Diyos. Kung ano ang nakakalugod sa Kanya, yun pa din ang ating ipopost na mga videos, mga idol. Balang araw, makikita din tayo ni Facebook. Kasi tao din naman ang nagmamay-ari ng Facebook. Tao din naman ang mga empleyado ni Facebook. Alam natin na sa pagdating ng panahon, ang Panginoong Diyos pa din ang may makapangyarihan. Magka-violation man tayo sa kunting pagkakamali sa ating comment, pero manalig tayo sa Panginoong Diyos. Yun lang, mga idol. Sana nakatulong. Marami pa po akong videos. Follow for more. Mag-ingat tayo.